So hi guys, nagbabalik ang babaeng walang pahinga. So for today's video, today's my birthday. Yes, I celebrated alone. So pumunta ako ng BGC, tapos nagutom ako. So dyan ako pumunta at kumain sa isang Japanese restaurant na ang tawag ay Bento Japanese Restaurant. Hula-hula na lang yun. Hindi ko alam talaga yung pangalan niya, guys. So pumasok lang talaga ako kasi yan lang yung nakita kong medyo malapit na kainan. So yan lang yung parang Asian cuisine. Tapos wala kasi akong mahanap na gusto ko sana kumain ng steak, kaso wala ng steak kasi anong oras na. So napunta ako sa isang Japanese restaurant na bento na pagkain. So ayan, nag-order na ako dyan. Tapos waiting si Inday, 'di ba? Tapos ayan na nga yung aking food. Sinerve na yung aking food. So as you can see guys, yung una ko talagang tinikpan yung kanilang ice cream gelato na matcha. Kasi na-curious ako kung anong lasa. Tapos ayan, dumating na yung aking bento box na food. Yan yung pinakamalaking bento box. Yun talaga yung in-order ko kasi gutom na gutom ako kakahanap ng gusto kong kainan. Kaso wala dun sa BGC, nasa Makati. Yung yung Route 95 na diners na may steak. Gusto ko sana yung, kaso gutom na nga ako. Yan na lang yung na-order ko. So ayan yung food ko. Kita nyo, pang Japanese food. Meron siyang, tawag nito, yung para siyang pork chop. Basta, hindi ko alam kung anong tawag sa Japanese. Basta masarap siya, malambot. As in, malambot yung karne niya. Tapos meron din sausawan. Basta isa na siyang parang set na siya. Isang set na siya ng food. Marami siyang ulam. May pork chop, yan. Tapos meron siyang parang beef teriyaki. So yun na nga, nag-start na ako kumain kasi as in gutom na talaga ako guys. So ayan, tinikman ko na lahat yung nasa bento box. Hindi naman ako nagsisisi kasi masarap siya. As in, para sa akin, i-rate ko siya ng 10. Kasi malambot yung karne ng pork chop. So yun na nga guys, kumain ako ng kumain dahil talagang gutom na ako. Sobrang haba ng aking nilakad sa BGC. As in, pabalik-balik ako kasi naghahanap nga ako guys ng magandang kainan. So kahit siya ay medyo fancy, basta gusto kong kainan talaga. Gusto ko may steak. Kaso wala akong nakita doon. Wala talagang may steak. Kasi yung gusto kong steak, yung yung Route 95 diner. So wala kasi doon sa BGC, nasa Makati. So sinerge ko pa siya sa Google, nasa Makati talaga siya. Paulit-ulit kong sinerge. So ayan, nabagsak ako na lang dyan sa bento kasi gutom na ako. So no choice, dyan na ako kumain. So tingnan nyo guys yung buhok ko. As in, nababatrip talaga ako ng araw na yan. Kasi before ako umalis at namasyal, talagang pumunta ako ng salon para ipa-ayos ko yung buhok ko. Kasi gusto ko maging bouncy yung kulot kong buhok. Tapos yung resulta ganyan. So as in, bad trip ako pagkagaling ko sa salon. Pero no choice kasi andyan. Nagmukhang dry ang buhok ko guys kasi hindi ko alam kung anong ginawa nung nagsasalon sa akin. So sabi ko, bakit ganito yung resulta? Parang plinansya mo lang yung buhok ko na dapat magiging kulot siya. Kulot siya talaga kasi natural yung buhok ko. Ang expectation ko versus reality hindi nasunod. So ayun, sabi ko no choice na kasi aalis na ako, ang tagal pa. So kung anuhin ko pa papaulit ko ulit anong oras na, wala na akong time para maghala. So ayun nga, yan yung resulta ng aking pagpapasalon na parang dry ang aking buhok, na parang nasunog sa plancha. Kasi parang plinansya lang niya yan. Tapos sabi ko nga, mas maganda pa nga yung buhok ko before ako nagpasalon kasi nung pumunta ako doon, naligo na ako, nilagyan ko siya ng Pantene conditioner. Parang bouncy pa nga yung buhok ko Tapos pagdating ko doon, paglabas ko, parang dry na siya. So, hindi ako satisfied dun sa pinuntahan kong salon. Which is, sabing ganon, dapat daw nagbayad ako ng mahal. Sabi naman nila, 1K daw, magbabounce na yung buhok ko. So, ano yun? Nagsinungaling lang sila para lang meron silang customer. So, okay lang. Ganun talaga ang life, 'di ba? May mga tao talagang manloloko para sa pera. So, ayun nga, kahit hindi ganun kaganda yung ayos ng buhok ko, tumuloy pa rin ako, nagala pa rin ako kasi ayoko nga masira yung araw ko. So, hinayaan ko na lang. So sabi ko, siguro babalik din naman to sa dati. So ayun na nga, nagala na ako. So andyan na nga ako sa BGC. Nakaabot na yung aking dry na buhok sa BGC. So no choice talaga. So ayun na nga guys, tapos na ako kumain. As in, busog na si Inday. So ubos ko talaga siya lahat guys. As in, kasi gutom na ako. Anong oras ako kumain? Umalis ako sa trabaho ko. Tapos anong oras na ako dumating dyan. Tapos nagala-gala muna ako. So as in, talagang nagutom na ako.
Tapos napaltusan pa ako ng paa guys, as in kasi yung sandals ko, pag matagal ko na siyang hindi nasusuot, naninibago yung paa ko. Sa BGC diba kasi puro lakad doon, as in puro lakad. Hindi naman kasi ako marunong nung parang para siyang bike na nilalagay yung isang paa, tapos i-drive mo siya. Meron kasing nakalock doon, tapos siguro pwede ka naman matuto, magpapaturo ka sa guard, kasi may iba naman kasing siguro napapagod na sila maglakad, kaya nag-try silang parang, ayaw ko kung anong tawag nun, para siyang bisikleta na isa lang yung paa yung ilalagay. Kasi hindi ko alam ang pangalan nun, basta makikita nyo na lang doon. Siguro kung ganun ako, hindi siguro ako napaltusan, kauli-uli ko sa BGC papuntang Mega Mall ba o SM North, tapos puntang market. So talagang inikot ko ang haba ng nilakad ko pa uli-uli. So siguro yun kaya napaltusan yung paa ko. Pero kahit napaltusan yung paa ko, enjoy naman kasi ang gaganda talaga ng tanawin sa BGC guys. Mapupuno yung mata mo ng mga gandang view. As in talagang mafe-feel mo na Christmas na, kasi ang daming Christmas tree, ang daming Christmas decoration. So pag pumunta ka ng BGC, mafe-feel mo na talaga na Pasko na. So yun lang ang aking birthday